Mapi-feel nila yung kaba eh, kasi tignan mo yung road oh. Solid, di ba? Tignan mo yung kalsada oh. Grabe yung paakyat na yun ano. Mayroon pang umaagos na tubig dun no. Ganyan pala sila magtanim oh. Wow, nagpa-fog. Ayan, dahil mataas, papunta sa baba yung tubig. Mga pumapasok na sasakyan dito, bumubusina para ma-alert yung sa harapan. Hey! Sakas! Saan pupunta? Pauwi na po sa La Trinidad, boss. Excited akong mag-ride ngayong araw kasi magagamit ulit natin ang ating Z1000R dahil bago na ang kanyang gulong. Nagpalit tayo kahapon ng Rosofor, kamuka ng brand sa harapan. Ngayon inayos ko na yung kanyang LED light, so nalaglag kasi last time itong isa. Kahit abutan tayo ng gabi ngayon, okay lang. Tapos nilagay ko na rin yung pampaswerte natin sa ating pagra-ride. Nandito na tayo sa Rosario, La Union. Nagpagas ako dito sa Clean Fuel. At ayon sa mapa, 1 hour ang biyahe papuntang Asin Tunnel, 41 kilometers. Yan, kung makikita nyo sa mapa ninyo, 3 way ang pwede mong daanan kung pupunta tayo ng Asin Tunnel. Gagawin kasi natin, pupuntahan natin ang Baguio na dadaan sa Asin Road. Yung Asin Road kasi, yan yung tinatawag na alternate route papuntang Baguio. It's 1:05 PM. Medyo masigsag yung lugar na yun ano. Ito yung sinasabi kong way. Pwede doon pa towards Baguio, pwede rin doon kung saan papunta ng La Union, or dito papunta ng Marcos Highway. Dito pa lang, ramdam mo na yung lamig ng panahon. Kasi nung dumadaan ako ng T-Flex, walang masyadong puno, puro kabukirin. Dito, marami ng puno, kaya iba na yung simoy ng hangin. At dito pa lang medyo mataas na yung road ha. Kasi kung titignan mo doon, mabababa yung mga bahay. Ito yung madalas na dadaanan ng mga taong gustong dumaan ng Marcos Highway kung pupunta sila ng Baguio. Ingat lang sa mga gustong dumaan dito dahil unlike sa Cannon Road, dito dumadaan yung mga malalaking truck at yung mga bus. Siguro dahil bagong gawa lang yung kalsada, bagong asfalto lang, wala pang guhit sa gitna. Kaya kapag gabi mo siya pinuntahan, medyo nakakalito siya no? Ganito yung typical na makikita mo pag nandito ka pa sa baba. May bukid and then malawak na kabundukan. Sa mga susunod na pupunta dito or dadaan dito, mukhang mag-enjoy sila kasi bagong asfalto lang oh. After yung napanood itong video na to, sa kabila naman bago na rin kasi yung papunta pa lang sa Asin Road is yun pa lang ang bagong asfalto. Tingnan nyo oh, yung sinasabi ko, ang ganda sa mata, diba? Yun nga lang, talagang walang guhit yung kalsada at wala akong makitang mga poste sa gilid. So be careful lang lalo't kapag gagabihin kayo. Marami naman kayo nandito sa baba. So I suggest, bago kayo dumiretso dun sa Asin Tunnel, is dito na kayo kumain at magpagas. Medyo may mga barag-barag lang na kalsada. So kapag mumabanking kang ganyan, may tendency tumalbog yung gulong mo. So nawawalan siya ng traction, kaya kapag nakita mo medyo barag-barag ng ganun, maghinay-hinay ka na sa pagbabanking. Pagdating dito sa crossing, kakaliwa tayo. So dito marami din kainan ha. Kaya kung galing kayo ng south, mas maganda dito mag-stop over para medyo mapahinga yung likod natin, yung paa natin, at makapaglakad-lakad tayo. Sa mga inaantok, napaka-importante na maglakad-lakad muna after ng napakahabang biyahe para magising ang ating dugo. Hindi natin may enjoy yung pupuntahan natin kapag meron tayong nararamdaman no? At sa init ng panahon ngayon, napaka-importante lalo na sa mga nagra-ride na magdala ng inumin. So kasasabi ko lang, dapat uminom ng tubig. So bumili muna ako ng tubig doon. Tapos ito yung signage ng papunta sa Asin Tunnel. Alternate route to Baguio City via Asin, Nangalisan, San Pascual, La Union, Boundary Road. Ayan yung signage. So to Baguio via Asin Road.
Ito na yung kanto. Ayun na yung mga bundok. Sa paulit-ulit kong pagbalik sa Baguio, talagang madalas na nauulanan ako. May mga part talaga na prone sa rain, kaya lagi ka dapat magdala ng kapote kahit yung pangitaas lang. Ngayon sa mga nakasasakyan, wala namang problema doon. Kahit motor man yan o sasakyan, mag-ingat lang lagi doon sa madudulas na part dahil syempre bundok yan. So maraming mga tubig na umaagos dyan from sa taas, di ba? Kaya kung asfaltado yung dinadaanan mo, yun, makakadagdag yun sa dulas. And minsan meron pang kasamang putik yan. Buti pa yung alaga ako, hindi nalalaglag eh. Dati nang pumunta kami dito, naghahanap kami ng kainan. So wala masyadong kainan dito, puro mga sari-sari store lang. Kung naghahanap ka ng karinderya, dapat doon pa lang sa baba. Ngayon marami nagbabike dito, no? So I'm sure papunta rin sila sa Asin Tunnel dahil maganda yung lugar talaga. Tapos konti lang yung dumadaan. And actually dito nga puro mga single na motor and tricycle na lang yung nakikita natin eh. Ang ganda ng lugar na to, oh. Haba ng tulay. Tapos konti lang yung tao. Talagang maganda siyang pasyalan sa masikip at sigsag na kalsada at matataas na lugar. Okay na okay to. Kung may angkas ka, kasama mo yung girlfriend mo or yung asawa mo or kaibigan mo, I'm sure mag-i-enjoy din kayo. Kasi hindi mo naman kailangan bumakbak dito kasi tignan mo naman yung kapaligiran. Kahit gusto mong bilisan, hindi mo magagawa dahil gusto mong i-appreciate yung nakikita mo dahil alam mo yun, hindi naman tayo lagi dito. Lalo na kung galing ka ng south, medyo malayo-layo rin siya. Ayun yung sinasabi ko, yung mga maputik na lugar. So pwedeng umagos yan sa road. Dito concrete yung road, no? Matalbog lang siya, talagang ganun. Normal lang yon. Pero ang kinagandahan yan, makapit yan sa gulong. Wag lang masyadong mabilis kasi nga di ba tumatalbog. And meron pang guhit yung kalsada, so okay pa kahit naabutan ng gabi. Ayan, nakikita nyo, wala akong kasabayan sa kalsada. Kapag nasiraan ka, wag naman sana. Ang hirap dahil kung itutulak mo yung motor mo, halimbawa tumirik yan or naplatan, mahihirapan ka talaga dahil pataas pababa yung kalsada. Sa signal ng phone, 2 bar pa dito sa bandang bungad pa, no? Wala pa tayo sa pinaka gitna eh. Nasa 17 kilometers away na lang siya. 32 minutes na lang ang biyahe natin. Ganda yung quality ng kalsada, lalo tignan mo naman yung mga railings, no? May mga rollers pa. Hindi ko lang sure kung may nagtitinda ng gasolina dito, kaya buti nakapag full tank ulit ako. Makipot ang kalsada dito. Dito sa part na to, asfaltado na kaso may konting crack na. Ayan o, ganyan siya kataas. Tapos ayun yung sinasabi ko, may umaagos na tubig talaga, like yan. So talagang kailangan dahan-dahan ka lang, no? Lalo't pag pababa ka, kasi hindi naman lahat ng motor may ABS and traction control. Gusto ko nga balikan ito ng naka Honda ADB kasi alam mo yun, dahil pang all terrain yung gulong niya, pwedeng pwede siya sa mga ganito kasi hindi mo naman sasabi na puro road yung madadaanan mo. Lalo't sa mga province kagaya nito, talagang mapapasabak ka, no? Pero maganda kasi may guhit talaga yung kalsada, talagang na-appreciate ko siya. Yung mga videos na napanood ko dati, walang guhit yung kalsada, palibhasa bagong gawa lang, no? Yun lang, talagang walang ilaw, no? So sa mga ganitong lugar, dapat mayroong kang auxiliary lights. Kaya naman hindi ako umakyat dito nang hindi ko maayos yung aking ilaw. Dahil pag ganon yung kalsada, may mga part na hindi abot ng stock headlight. Lalo na pag kumo-corner tayo ganyan, tignan mo yan, oh.
paano mo makikita ng gabi yan? Compare naman doon sa last year na pagpunta ko dito, mas maganda na yung kalsada ngayon. Kasi nung pumunta kami dito, ginagawa pa to eh. Talagang barag-barag yung kalsada. Ayan na, yung siko. Grabe yung corner na yun, ano. And sa gamit kong motor ngayon na 4 inline cylinder 1000cc, yung mga tao dito, dun pa lang sa baba naririnig na nila ako. Kasi nga pataas yung lugar, mas mataas yung RPM, so mas dinig nila yung tambucho. Sa pag-akyat dito, huwag nyong iisipin yung ma-aksidente kayo or baka malaglag kayo, kasi talagang yung negativity nakakadagdag yan sa disgrasya, no? Kailangan stay positive lang, sundin nyo lang yung mga payo ng mga unang pumunta dito. Like now, merong mga konting graba sa kalsada, so medyo madulas yan, pero 80% ng quality ng kalsada sa ngayon na ito pa lang yung naabutan ko, maganda naman. Tulad nyan, wala naman tayo nakakasabay sa kalsada, so hindi ka mabibitin pagdating sa buweluhan. Yun, kompleto naman ng signage, grabe ang linis. Tapos yung angkas mo or yung nakasakay sa passenger seat ng sasakyan mo, matutuwa siya sa makikita niya. Pero for me kung first time ka dito, driver man o angkas, tingnan mo naman yung corner na yan, mafe-feel nila yung kaba eh, kasi tignan mo yung road, solid, di ba? Hindi ko lang masyado ramdam yung hirap ng pag-akyat dahil 1000cc yung dala ko, so yun yung challenge dun eh. Kapag medyo maliit yung bike na dala mo, mararamdaman mo yung ingay ng makina, lalo't kung may angkas ka. Ang lamig dito, ang lamig din sa mata. So yan na yung sinasabi ko, makulimlim na. Pagdating dito, nag-iba parang kahit na summer ang panahon, magiging tag-ulan pag umakyat ka dito. Hindi ko alam bakit lagi na lang ganyan, or yung lugar siguro prone sa ganon. Kasi every time na umakyat ako dito, talagang ganyan, dumidilim ang kalangitan. Alam mo yun, parang kasama na sa kalsada yung pagpunta mo doon, uulan. Ayan na yung mga maliliit na graba, So napupunta sa kalsada yan dahil inaagos ng ulan. Tapos yung mga dahon, isa rin yan sa nagpapadulas. For me hindi naman siya delikado kung mabagal ka lang. Tignan mo yung kalsada, grabe yung paakyat na yun, diba? Kung kasing bagal lang yung ganito, yung pag-ride mo, okay naman. Kaso ayan, yung road, kailangan huwag kang masyadong pepreno doon, yung katamtaman lang, ayun, ang daming tubig sa kalsada, so nanggagaling siya mismo sa ilalim ng semento, ayan, madulas po yan. Huwag mo nang subukan. Diba, ang ganda dito, mayroon pang umaagos na tubig doon, Kaya masarap bumalik-balik sa Baguio kasi ang ganda ng klima Tapos disiplinado yung mga tao, tapos wala pa nagkakalat. Tingnan nyo, kahit second gear tayo, gumagapang-gapang lang yung motor, So puro buwelo lang talaga pag paakyat. Medyo mahihirapan lang talaga yung motor pag huminto ka sa paakyat. Kailangan tuloy-tuloy lang yung momentum. Tapos syempre di maiwasan, may mga hayop sa kalsada, manok, aso. Ayan, prone din sa landslide at saka rock falling. Yan yung mga kurbada na kailangan mabagal lang, hindi pwedeng banking dun Ayun, nag letter E na yung aking data. Mahina ang signal dito, Kaya kung ako sa inyo, i-search nyo na yung ruta nyo doon pa lang sa baba para ma-save na sa Google Map. Tingnan mo, ganyan pala sila magtanim, Ang ganda. Bomba daw. Ayun na, umuulan na. Magsusuot muna ako ng kapote. Lagi naman tayong nakahanda Lalo yung kapote ko, sobrang nipis lang, kaya madaling dalhin. So kahit mabasa na yung pang lower body ko, okay lang. Tsaka maganda yung kapote na to kasi ang liwanag niya Yan. Diba? Caterpillar mode na naman. Diba kapag nakakapote, mainit. Pero dahil nandito tayo sa Benguet, malamig pa rin. Kaya okay, di ba? Yun nga lang, pagdating sa helmet, kailangan meron kayong anti-fog.
kasi malamig tapos umuulan, so talagang magpo-fog yung lens natin. Ayun, unang-unang beses ko makakita ng tulay na ganito. Lalaki ng bato sa baba, oh. Wow, nagpa-fog. Tingnan nyo, may design talaga, oh. Ang sarap. Ngayon sobrang bagal na ng takbo ko, no. Kailangan doble ingat. Maingat na tayo kanina, so kailangan mas maingat tayo ngayon. Tignan nyo yung agos ng tubig. Yun yung sinasabi ko, oh. Sa mga ganitong kalsada at lugar, ayan, dahil mataas, papunta sa baba yung tubig. Right, nakarating din tayo sa wakas sa Asin Tunnel. Grabe. Sulit ang ating motor, so lakarin natin ngayon, no. Merong mga hose dito. Malamang yan yung para sa tubig ng mga residente dito. At itong tunnel nga pala na ito is panahon pa ng Kastila ito. So yung nag-construct nito or yung nagtibag ng tunnel na yan is yung mga prisoners of war. Grabe, may napatak-patak pa, oh. Mga pumapasok na sasakyan dito, bumubusina para ma-alert yung sa harapan kung may dadaan. Grabe, ang dilim, oh. Yung pader tinipak-tipak lang, no. So ganyan siya kadilim. Hey! Sa wakas, Saan pupunta? pauwi na po sa La Trinidad, boss. Ah, Baguio rin. Opo. Ay, sakto. Hindi po sana ako ng sticker. Oh, sige, tara. Di ba dalawa yung tunnel na to? Ay, opo, may isa doon sa taas. Mas mahaba yung isa, di ba? Ito yung pinakamaba sa baba. Ah, mas mahaba to. Ah, okay. Pero sa kagaling? Ay, doon lang sa resort. May reunion kami dyan ng mga kan. Ah, okay. Salamat. Yeah. Uy, thank you, boss. Pa-picture na pala. Sige lang. Ingat. Thank you, thank you. Sige. Yun. Mabuti na lang at huminto na yung ulan. Yung Asin Tunnel number 1 is natawag na Sipitan na may habang 95 meters at yung isa namang tunnel is Yanged na may habang 158 meters. So according dun sa nakausap natin kanina, ito daw yung pinakamahaba sa dalawa. Kasi ako galing ako ng south, yung tunnel 1 na sinasabi nila is yung nandun na kung galing ka ng Baguio, yun ang una mong madadatnan. Let's go! May napatak-patak talaga. Galing. Buti mahina lang. Nabingi ako sa sarili kong motor. Nice. Ang ganda rin ito. Mas maiksi nga to. Ang ganda, oh. Nice. Mamaya na kayo. Dito kayo. Uy, mamaya. Alis kayo dyan. Kuya Reed. Uy, excuse me. Sticker! Sticker! Ano kasi lugar to? Campo Shoko. Tapos siya ako happy homes. Ah, tama. Sticker! Twice. Sige na. Sige na po. Isa lang. Sige na. Sige na po. Sino pang wala? Taas kamay. Oh, yung wala, ha? Yung wala. Meron ka na. Isa lang. Ako lang po. Ano akin na dyan? Kuya. Kuya ako po. Kuya ako po. Kuya. Kuya. Kuya ako po. Kuya. Kuya. Ano ba yan? Kuya ako po. Kuya ka. Dami palang bata dito. Sino pang wala? Hindi ako nabigyan. Oh. Ako kuya. Ate Regis ka po. Sige na po. Ako, wala na. Ubus na. Ay, sige po. Oo nga. Sabihin mo na lang po. Nandiyan, dalawa kayo na dyan. Ito yung motor ni Bonnie. Hindi. Oh. Kaya rider ka? Nagpapabomba siya dyan. Ay, may bomba. Mal, nagpa-vlog ka na kuya? Oh, ito. Hello po. Ay, naka-on niya? Tawagan mo nga pala. Pwede patawag yung ano, yung dating may pickup na puti dito. Sino yun? Si ano? Yung taba. Ay, si... Yung napapagalit natin palagi. Ay.
pinapagalitan tayo palagi. Oh, bilis, sabihin mo yung may kotse. Hello? Oo, di ba? Ako yung bumili nun eh. Yung Toyota? Oo. Halika na. Patawag kasi hindi sumasagot na. Ay, yung bumili ng Toyota? Oo. Ako. Uy, nag-vlog. Promise ang ganda ng motor niya, boy. Ay, wala. Kawasaki. Yung mga Kawasaki. Ay, ang ganda. Ano? Kawasaki. Kawasaki Ninja. Nag-vlog ka diba? Oo. Pupapomba siya dyan. Nakaw niyan. Oo. Bakit? Pandarin mo nga. Hello. Sarapan. Nakawasaki Ninja siya. Ang gulupit ko. Uy, Bogi, nakita ko. Big bike to, hindi to. Nakita ko. Juan. Ay, Gagi, nakita ko. Di ba? Hey! Basta, ito yung takip pala. Ay, oh, takip lang yun. Napadaan ako eh. Nandito na rin. Pumunta ka pala na asin. Oh, dumaan ako. Ang lakas ng ulan. Salamat, tuloy na ako. Punta muna akong Burnham Park. Sige. Okay, Ingat, sige. ha. Thank you. Nagawi ako doon ha. Okay. Bumba. Bumbain mo, kuya. Kuya, bumba. Doon na lang. Doon na lang. Sige. Punta kayo doon. Ikot ako doon eh. Ganda na ngayon ha. Kadalasan dito naman pupunta yung mga tao pag gusto nilang mamasyal, no? So yun, maraming salamat nga pala sa mga tumapos ng ating vlog. So sa susunod na pag-akyat natin dito, tatargetin ko naman siguro yung ibang part ng Mountain Province. Tignan natin, bahala na. Sa next video, binibreaking ko lang yung gulong ko ngayon.